Ayun nga kuya, I'm sorry, nawalan ako ng internet. Hindi lang yung internet namin, pati yung cellular network nawala. Um, Narinig ko lahat ng mga ano nyo, ng mga kwento ninyo sa buhay, journey na pinagdaraanan ninyo. And hindi tayo nakakalayo mga bro, lalong lalo na si brother yan. Matindi bro yung ano mo, yung mga o on how you process life, on how you process your thoughts, di ba? Tapos, on how you deal with the things. Kasi hindi talaga tayo nakakalayo eh. Maski ako, ganyan din yung nararamdaman ko. I do have carnal friends. Tapos, I treated most of their, temptations as a joke na lang, di ba? And I was able to get out of my messy life pagdating sa mga alam mo yun sa mga materialis na nakaka-addict, lalo na yung mga pornography, games and everything. I was totally I really broke out from that happening. Tsaka sa alam mo yung mga recurrence, ano ko na siya eh, talagang mastered ko na siya, to be exact, na I'm sure na hindi basta-basta na makakabalik yan, lalo na nandyan din kayo. Eh, yung sabi mo nga kanina na hindi naman ito tolerate ng bawat isa na mangyari yan, di ba? So we just have to to magkapit bisig, di ba? As a brothers. And then grabe yung sharing mo talagang tago sa akin, kasi lalo na yung kinuwento mo about finance and everything, na nagkamali yung mga accounting. Dati, ugali ko din yan eh. Yung nandaraya sa mga listahan. Nagnanakaw, nangungupit. Yan, ganyan talaga ang ano ko, ang galawan ko before. Pero I tend not to, anong tawag dito? Not to show to others. Talaga nakakapanggulang lang talaga ako for my own personal use, di ba? Yung mga ganyang bagay, tapos I pretend na sobrang dami kong pera, yung mga ganong galawan. And really, it really drives me na mag-share sa inyo yung mga bagay-bagay na na mga nangyari sa akin. Kasi ayun nga, pasok natin yung holiness of God. Paano ko ba paano ko ba, on how I understand, di ba? Sa totoo lang mga bro, I understand the holiness of God, lalo na yung sacrifices ni Jesus Christ for dying in the cross, 'di ba? And then yung holiness ni God in terms of respect to everyone, plus yung authority na ibinibigay niya sa mga taong deserving, and then suddenly they were thrown out sa mga positions nila kasi nga nagkakaroon sila ng mga kasalanan, 'di ba? Isipin mo, meron ding mga nagkasalanan sa mga character sa Bible, but they were still being heard by the Lord. Talagang nagbibigay siya ng mga second chances, 'di ba? Kung tayo nga marami tayong kasalanan, but we have to believe only, 'di ba? Ganun katindi yung holiness niya. Pero ito nga yung masasabi ko nga bro, kung how do I understand it if I'm going to rate it from 0 to 100, kung gano'n yung understanding ko sa kanya. Sabihin ko sa inyo siguro mga 50% lang. Kasi I don't want to put myself into 100%. Bakit ka mo? I have to learn more things. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman ako theologist na alam ko talaga yung mga nangyari sa history. 'Di ba? Hindi ko naman alam kung anong mga bawat story na nangyari diyan sa Biblia. I have to understand by myself. Kasi nga yan din yung sinasabi talaga ng mga pastor natin. Plus yung mga pastor na pinakikinggan ko din, sila mismo nagsasabi na you have to understand kung ano yung mga sinasabi nila, kasi mayroon mga instances na may sinasabi sila na hindi angkop sa nasusulat, 'di ba? So ayun nga, I thirst for I am hungry for the word. Ayan yung ang palagi kong ginagawa ngayon. Yan yung mga palagi kong ginagawa ngayon. So I started a habit na every 5 a.m.
Yun nga, kaya nga tinatanong ko dati si Brother Ian kung anong oras siya nagigising. Sabi niya 4:30. Pero eto ngayon, alas 5 ko, dinidedicate ko talaga siya sa personal devotion ko. Yun yung ano ako, magdadasal ako, tapos magre-ready na ako para maglakad. During naglalakad ako, nakikinig ako ng mga Bible audio Bible, and then sa mga preachings ng mga pastor to understand more about the word of God. Kasi we have to learn, mga brother. We have to learn on how to discern. Kasi hindi naman talaga natin ma-achieve talaga ang full understanding kung meron pa mga loopholes yan. Kaya ayun ang ginagawa ko para makontra yung mga bagay-bagay na, alam mo yun, mga bagay-bagay na hindi dapat pumapasok sa mga isipan natin. Tapos, ilalast ko na siguro yung number 2, no? Pero yung set apart, yung number 3, ano bang calling sa akin sa ngayon? Mga bro, ayun nga yung share nga kanina nito ni Brother Yan, na alam mo yung mga wrongdoings lalo sa pamamalakad ng mga papeles, sa trabaho, 'di ba? Mahilig ako sa ganyan, sa mga shortcuts. Tapos kung paano padaliin yung buhay. Instead, oo nga, nandun na nga tayo, working smart tayo, but the question is, are we sacrificing someone na masisiraan siya sa ginagawa natin? Yung mga tipong ganun ba, di ba? So, I set myself na alamin and understand yung mga processes, and then if I find something to get it improved, ayun yung ginagawa ko. Unlike before, na kunyari, yung mga tipong dating na yung mga tinatawag na fixer sa LTO, di ba? Alam naman nila na merong tamang proseso, but they tend to do the way they wanted kasi nga pinakakakitaan nila. Ayun yung iniiwasan ko ngayon kasi dito sa larangan ng trabaho ko, normal talaga mangyari sa amin yan. Lalo na dito sa position ko, masyadong maraming responsibility din na hinahawakan, and marami din ako mga authority. So, I don't want to use that authority na makakapanggulang ako, makakapanlamang ako ng ibang tao. Yes, pwede natin i-shorten yung proseso by optimizing it, but not dadayain natin, 'di ba? Kasi we have to be in that process. Kasi maniwala kayo sa akin, up until siguro bago ako matan ng favor, ganun talaga ginagawa ko, ganun talaga ugali ko, bro. Talaga nanggugulang talaga ako para lang ma-achieve ko isang bagay. Pero dumating talaga yung point in time na talaga nako-convict talaga ako ng Holy Spirit all the time. Kapag may mga ginawa ko, nakokonsensya talaga ako. And ayun narinig ko sa isang pastor na kapag ka naramdaman mo na nakokonsensya ka talaga and you felt really bad for it, nandun na yung feeling na inaano ka na ng Holy Spirit, kinokonsensya ka na. Holy Spirit na yung mga bro. Yun yung lagi kong iniisip. Kaya kunyari nakakita ako ng mga bagay-bagay na hindi naman nararapat, na hindi naman dapat pilaran, di ba? So, kapag kunyari nag-shower na ako, bigla na lang ako makukonsensya. So, ayun yung signal ko na nandiyan yung Holy Spirit, kinakatok na naman yung puso ko na sinasabi niya na mali yan, hindi tama yung ginagawa mo. We have to divert ourselves sa mga bagay na nakakasama. 'Di ba? Ayun yung mga masasabi ko about sa setting apart na kung ano ba talaga yung calling ko for now. And I really don't know yet kung ano ba talagang plano niya sa akin kasi I have so many prayers in my mind. And then I have so many, not only in my mind, also in my heart. Sobrang dami, pero sabi ko nga palagi, I don't have to bother about for tomorrow. Kasi yung plano ni God talaga ang mangyayari hindi yung plano ko. Kasi the moment na kontrahin ko yung mga plano niya, definitely mag-fail talaga ako. And nasusulat yan sa Biblia, mga kuya. So, eto lastly, kuya, yung God's presence in a powerful way. Sobrang daming beses nangyayari sa akin yan. Bro, huwag tayo mahiya na humingi ng prayer sa Kanya whenever we need it. Kahit sa mga konting bagay, we have to pray for it. We have to pray for it. And He will truly give you that moment. And I remember na nakausap ko before si
si Patrick, tsaka tong si JD, the first time I met them, 'di ba? Na-share ko sa kanila to na dito sa trabaho ko talagang sobrang toxic kasi ang trabaho ko dito is a safety advisor. So purely monitoring and advice lang din talaga ang trabaho ko. But because alam mo na, batang kalye tayo, street smart tayo, jack of all trades tayo, lahat ng bagay pa pwede kong gawin. 'Di ba? So, ayun yung nakita nilang talent ko na ang dami kong pwedeng gawin na hindi lang ako pwede mag-focus lang doon sa isang safety. Oo, marami akong instances, but maybe because of the experience and the way I communicate with other people, kaya nagkakaroon ako ng mga hindi ko masasabi na connection sila eh. Alam ko on how to deal with them and what will be their requirements. So, prepared na talaga ako sa mga ganyang bagay na yan. And I am aware kung kailan ka tataas, kung kailan ka bababa, and then kung kailan ka mag-a-adapt, tsaka kung kailan ka magpo-push. So, ayun yung yun talaga yung linya ng trabaho ko. But dumating talaga yung panahon na sobrang tindi talaga na bro ng influx ng tao, kasi yung sa construction, hindi ko na talaga kayang tignan lahat yung mga tao sa site, gawa nga ng administrative task, dumarami. And then ayun nga, hindi ko rin naman masisi yung contractor namin dahil hindi naman nakasaad sa kontrata kung ano dapat talagang diskarte ang gagawin nila. So, ang ginawa ko, nagdasal ako mga bro, kasi talagang overwhelming na talaga sa sobrang daming bagay-bagay na pumapasok talaga sa isip ko. Hindi ko na talaga uunahin, hindi ko na talaga alam uunahin ko. Even umattend sa Connect Group dati nung nasa kabilang Connect Group pa ako ng Victory, hindi rin ako maka-attend, hindi rin talaga makapag-pay attention, tapos lagi akong distracted mga idol. So, ginawa ko, pinagdasal ko, at yun talaga yung prayer ko palagi na Lord, kailangan ko po ng katulong dito sa trabaho ko. Hindi ko na po kayang i-monitor yung buong site namin dahil 3,500 na po yung katao namin. And then at the same time, soon it will become 4,500. And then mag-isa lang ako na sisilipin sila. Doon na meron ako mga safety officer sa paligid, but I cannot rely on them kasi alam mo yung parang puppet na lang yung dating nila. So I have to pukpukin silang lahat just to make sure na everything is covered, di ba? And karamihan pa ng mga employed ng contractor is mga walang experience and talaga mga baguhan talaga, mga bata pa talaga na hindi pa talaga alam mo yun, parang hindi mo talaga sila maaasahan in the first place. Pero hindi ko naman sila overall na ginajudge na ganun talaga. Pero dumarating talaga yan sa trabaho na syempre iba pa rin talaga yung pagbatak na talaga yung may mga experience. Yan talaga maaasahan mo yan. Tsaka meron din mga bata din naman na motivated sila. However, kulang nga sila na experience kaya hindi nila nakikita yung mga bagay-bagay. So, hiningi kay God. Sabi ko, God, hindi ko na po talaga kaya, kayo na pong bahala dito. Dahil na-sacrifice ko na din po yung 2-3 taon ko na hindi nakakapagbakasyon dahil number 1 yung COVID na dumating. And then, I devoted myself dito nga sa trabaho na to, and I am only praying, Lord, na kailangan ko lang po talaga ng tao kasi ayoko talaga may masaktan, and then at the same time, ayoko lang din po na magkaroon ng fatality yung buong site namin. So, hiningi yun, yun na palagi yung mga prayer ko, bro. Yun talaga punot dulo ng prayer ko. And the moment na alam mo yung narinig niya talaga yung prayer ko hindi lang ako binigyan ng isang matinding engineer mga bro. Talagang alam mo yung engineer na binigay sa akin na talagang pang malakasan talaga. Yung talagang pantakutan na yung mga talaga, yung talaga matikas sa site, yung parang bouncer yung dating. Yung yung command power niya matindi. 'Di ba? Yun yung hinahanap ko. So, napagbigyan ako. Ito yung matindi mga bro. Hindi lang ako binigyan ng isa. Binigyan ako ng 2. 2 matindi para ma-cover yung buong location. 'Di ba? Ganun katindi yung binigay sa akin. Tapos lastly, sabi ko nga sa kanya na Lord, sana kasi nga pinagpe-pray ko din sana makapagbakasyon nga ako. Hanggang sa naka-discover ako ng isang safety officer na bago lang siya.
pero batak siya sa computer, tapos sobrang talino. Ang ginawa ko, kit po akong safety officer, tapos minentor ko siya. Pagka-mentor ko sa kanya, siguro mga tatlong araw lang, ganun katindi yung bata na napunta talaga sa isipan niya lahat ng mga instructions ko. Tapos siya yung nagmando lahat ng mga administrative tasks para yung dalawang safety engineer ko makapag-focus lang talaga sa site. Hindi na ako mag-hand over dun sa dalawang safety engineer. So binigay ko yung administrative task dun sa bata na yon. Yun nga, kakahingi ko nga ng tulong sa Panginoon, doon ko masasabi na talaga na yung presence ni Lord, talagang ramdam na ramdam ko, and then pinagbigyan niya ako na na makapagbakasyon, na makabalik nga sa Pilipinas, makapiling ang mga pamilya. 'Di ba? Ayun yung ma-share ko about dito sa ano natin, sa connect natin. Just to tell you honestly, hindi ko naman napanood yung video, pero na-hook up talaga ako sa mga kwento ninyo kasi talagang kinurot yung puso ko, mga bro, 'di ba? And paano nga ba, lastly, nanghingi din ako ng tulong sa inyo, mga kapatid, na ipag-pray natin yung inaasam-asam ko nga na promotion, na sana mapagbigyan. Nagkakaroon tayo ng mga positive thoughts about it. Marami na nagsasabi sa akin, may mga nagsasabi sa akin na okay na daw, okay na ang lahat, but I tend not to believe unless it is given black and white, and then 'di ba, bukod tanging Panginoon lang talaga nakakaalam niyan. Ayoko siyang pangunahan. Gusto ko sa kanya manggagaling yung balita, 'di ba? Just in case na mapagbigyan ako. Tapos meron din pala akong gusto ipag-pray about dun sa equivalency certificate ko, kasi nag-apply ako ng equivalency dito, na worried ako dahil yung eskwelahan na pinasukan ko dyan sa Pilipinas mukhang hindi yata i-accredit dito. And nga, sana nananalangin nga ako, dahil yung equivalency niyon, though hindi naman kinakailangan yun, pero magandang leap ng ano yun ng career growth, lalo na kapag yung certification ko yung natapos ko sa Pilipinas is ma-recognize nila dito sa bansang ito. Yun yung isa sa mga prayers ko. And then one of my prayer also about my wife na currently suffering, having cough, tapos palagi masakit ang ulo, 'di ba? And gusto ko sana ipag-pray nyo din siya for full recovery, 'di ba? Mabigyan siya ng mas maraming time. And lastly, yun nga mga bro, yung struggle namin as a married couple. And gusto ko nga sana na makausap kayo personally to ask few things kung ano ba magandang gawin. And since we're brothers, we have to share our struggles, kasi may mga matutunan ako sa inyo, may matutunan din naman kayo definitely coming from sa akin. Kasi iba-iba naman talaga yung journey natin, hindi naman talaga pare-parehas yan. Though it seems like pareho, pero yung diskarte ko on how I execute my married life, definitely iba yung diskarte ninyo. Yun yung gusto ko sana mangyari. And since na ang isa sa mga problema ko ay napakalayo ko sa inyo, I wasn't able to even introduce myself formally na on how I share things and everything. I hope mga brother, siguro magkaroon tayo ng online connect. Kahit hindi tayo grupo, siguro kung sino lang yung mga available na gusto makipagkwentuhan, let us find some time. Kasi mga kuya, recently, ang dami kong mga learnings din and I really wanted to overflow it with you guys. And remember, ito yung isa sa mga nabasa ko, isa sa mga narinig ko from one of the pastor na palagi kong pinakikinggan every morning, na ang sabi nga sa Biblia is, ang order talaga ng Panginoon is disciple should be making disciples. Diba? And hindi nga mangyayari yun kung hindi mo na mag-start within sa atin, sa organization natin. So, let us talk about it, planuhin natin, diba? And then, we target,
so many people, hindi lang yung pa isa-isa. Targetin natin either the community or a group, 'di ba? A group of people, a group of men na alam mo natin na hingi ng tulong or kausap man lang, 'di ba? And I really ask for your help, mga kuya, kasi yung isang connect namin medyo matamlay na talaga, and ang attendees namin talaga doon is ako na lang natitira, and one of the guy also sometimes na hindi pa siya nakaka-attend due to some circumstances. Ang gusto ko sana buhayin talaga, kasi may mga brothers tayo doon na talaga nangangailangan din ng mga gabay. And mga kuya, sana yun nga hihingin kong tulong na magkaroon sana tayo ng isa pang session, at least mga online gatherings ng ganito, apart from the physical gathering na kasama natin yung mga misis natin. Ayun lang po, maraming salamat po mga kuya, and I hope and I pray na lahat po tayo ay maging successful sa kanya-kanyang mga buhay, and huwag po tayo makakalimot na tayo po ay nandirito, and palagi po tayong, alam mo yun, we are just 1 PM away lang, and yung mga kuya natin na nahihiya naman mag-share, pwede naman kayo mag-PM, pag-usapan natin yan. Hindi ka nag-iisa dyan sa journey mo, nandito kami, nandito ako. Ayun lang po, maraming salamat po mga kuya. Amen.